Espiritu sa mga lutahan o sa mga kauyugan ug mutugkad sa mga una-una ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, hinunoa ang tanang butang, binuksan ug dayag sa mga mata niya, kag kinsa magahatag ra unya kita husay. Okay, mag-adto tas pagampo. Ang yun ang tanan sa pagkinto. Amahan akong ka Diyos, niningatak na sa kabuntagon, kami mag-doon sa sa imong balaan ng presensya. Maghahatag sa among pagpasalamat, pagdaig, pagkimaya na nagkanimo, tungkol sa imong pagkamahayo sa among makinabuhi. Naghatag pa ikaw another day nga din kami palayon sa pagpalikay-sikay sa among espirituhanong pagkinabuhi. Salamat Father God sa mga opportunities, mga privileges na imong gihatagan ni kanamo isip mga anak nimo nga diin samtang niya pa kami nini nga kalibutan, ana pa kanamo ang panahon sa pag invest sa mga butang nga may kalabutan sa eternity. Salamat sa imong pagtudlo kanamo karon sa imong pulong. Tagaigdugang kaalam ng mga alagad. Father God, I know without you, I can do nothing. Busa aking sandig ang tanangin na kanimo. Salamat sa imong pag-uban ka namin. In Christ's name, we ask all these things with praise and thanksgiving. Amen. Okay, manglingkod ang tanan. Yes, series na to sa pagtuon The Faith Life, ang pagkinabuhi nga may kapahulayan, ang pagkinabuhi nga diin adunay kalinaw, kalipay, ug adunay katagbawan sa daw-daw ito pang pagkinabuhi. Ug yes, kung magapaminaw kita sa mga panghitabo sa kalibutan, usahay moabot ang mga kahadlok. Pero kay mga anak ng sa Ginoo, dapat wala kita'y kahadlok. Pero usahay, basta magtanaw-tanaw ta sa ato ang kalagitan, basta na yung kalit aging siga diha. No? Because we do not know really kung saan dagan sa atong panahon. Mo iskalit ba ang gubak o mawala ba? Kasi kung mo iskalit man doon siya, labi nagmagapil o pang mga nasod, tanang nasod yun madamay kay ang mga armas ba karon dili na baya pareha sa una na magamit lang mo as espada nga nimong kaaway, narang mo nagkatubangay. No? Karon, wala na. Nakakadiri, wala pa din mo tukpa sa pikas nasod. Muna ning atong gubat karon. So, wala kita may balo kung sa idagan sa atong kalibutan. Apan, tungod lagi kay kita nagatuon man sa pulong sa Diyos, kinahanglan magpabilin kita nga ligon, ligdong, malinawon, na stability sa atong kalag, nga dili kita ma-rattle, dili kita magpanik, bisan kung sa man ang magapanghitabo sa kalibutan. Makadawat man tayo sa kung sa'yo magapanghitabo. Kung dili kita makadawat kung sa'yo magapanghitabo, akana mo ay lang problema. Nagpasabot nga natong spiritual life adunay problema. No? So kinahanglan yun nga masabtan na itong pulong sa Diyos. Mabitaw na nga nagsugod kita sa nightly Bible study tungod kay nakita nako nga importante kaayo alang kanatong tanan ng mga anak sa Diyos ang pulong sa Diyos. Hantod nga dili pa yun mo santo sa atong panguna-una
o kung sa ka-importante ang pulong sa Diyos, dili pa nato masabtan ang kinabuhi. Ang pulong sa Diyos, mao lang yung makahatag og stability sa atong kalagayan. Para atong gisayt ni Mrs. nga Isaiah 1 or 11, 41 verse 10, no? Fear not, for I am with thee. No? Kung dili mo masabtan ka na siya, dili ka makasalig nga naday Diyos nga nag-uban ka nimo, nag-uban ka nato, may kahadlok ka. Pero kung nasabtan nimo ang mga bersikulo, kinsa may atong kahadlokan nga ang Diyos nag-uban man nato, ang Diyos dapig man nato. Di lang nimo makita na naa siya nag-uban nimo. Apan yes, nagpasalig gid siya nga nakuuban ko kanimo. So kung ikaw anak sa Diyos, dili na nimo gyud dapat kabalakan ang imuhang kinabuhi. Kay siya ang nagunit sa imuhang kinabuhi. O mo ganing gina-series na to ang pagtuon karon, yes, nagbalik kita sa 10 problem solving devices. And then focus kita sa kita sa Fitris Life. O dili sa Fitris Life, kita sa the second Meriba incident. No? Actually, dili kita nagtapos atong milabay sa A fortiori, no? Ang man nato kining A fortiori sa milabay. Sibalo kita sa A fortiori principles nga kung ang Diyos nakabuhat man og mga dagkong butang alang kanato, labaw na sa mga gagmay butang, kaya niyang pagkabuhaton. Kung ang Diyos kaya man niyang buhaton, please behave mga bata, no? Behave mga bata, behave. Kaya nagtutos pulong sa Diyos. No? So, kung ang Diyos nakabuhat man sa mga dagkong butang, ilabi na sa atong kaluwasan, sa samang prinsipyo sa mga gagmay mga butang, nagkikinahanglan nato, ang Diyos usab, sigurado kita ng mag-protection ka nato. Ug mao kana nga ang pulong sa Diyos, dapat mo ihatagan nato og importante kayo ng utang. So nagasugod kita sa nightly Bible study, 1 month na kita. Atong ibuhat ka na siya kasi adto na kita yung mga tigulang dinhi available, willing po sila. And then di-appeal na po na ito ang online para magkatong sa uban, magkapaminaw po. So mo ganing hisgutan sa A fortiori principles, no? Nga kung ang Diyos, nakabuhat man siya sa mga dagkong butang, damor na sa mga gagmay mga butang. Kung ang kaluwasan na to, nagkinahanglan magani sa iyang kamatayon sa cross, unsa pa kining ato ang panginahanglan nun, nga dili na siya kinahanglan mamatay sa cross, dili na siya kinahanglan magantos. So, panatong protection, dili na siya kinahanglan makanto sa cross. So, mo kining giisgutan sa A fortiori principles. So, karon din na kita sa the second Meriba incident. Dili na kita sa the second Meriba incident. Kung sa kanilang Meriba, complain. Ibutang yun sa inyo ang panguna-una, basta na pa mo yung mga complain sa inyo ang kinabuhi. Problema gina. Problema gina. Kanusta pa ta maka-experience nga wala tayong pag-complain sa atong kinabuhi? Kanusta pa ta maka-experience nga dili ta
kinabuhi nga walay katagbawan, dili kita magkinabuhi nga kanang masukanon, dili kita magkinabuhi nga walay pagpailog. So hantod nga dili nato na ma-experience yung mga butangan na nagpasabot nga napagay problema ang ato ang spiritual life. Mao gana ang ginatundo nato kanunay ang pagkinabuhi nga espiritual. Now dili sa second Meribah incident sa Numbers 20:1 to 13 na may mga Biblia diyan nga Cebuano, yes, kinahanglan nga ato kining matun-an sa Numbers 20 gikan sa 1 hangtod sa 13. Ang first Meribah incident makita sa Exodus 17. Katong gidalan sila ang mga Israelites, gidala ni Moses dito sa Refidim. O dito nagsugod ang ilahang first Meribah incident. And then miabot na human ang 40 ka tuig, after 40 years, ang mga next generation muna po'y sinabi ining gitawag Meribah incident. So morning atong pagkatunan karon kining Numbers 21 to 13. Kaya kung magabasahon, nag-ingon, ug ang mga anak sa Israel, bisan ang tibuok katilingban, mingdangat sa kamingawan sa Zin, sa bulan nga nahauna, ug ang katawhan nagpahamutan sa Kadis, ug dito namatay si Miriam ug gilubong dito. Kining Kadis mo ning Kadis Barnea, no? Adi dito sila nagtuyok-tuyok, no? Verse 2, ug walay tubig alang sa katilingban, ug sila na nagtigong pagtingog batok kang Moises ug batok kang Aaron. So, nakita ninyo og unsa ang hitabo nila dito sa Exodus 17? Tubig hapon nilang problema. Wala sila mainom. Wala makita sa mga Israelites nga ang permirong dako kay nilang problema ang katong pagtabok sa tubig. Perting takuag yung tubig, hindi sila katabok uta kung walay grasya sa Ginoo. Pero gipatabok sila sa Diyos. Wa sila mga unsa. Giluwas sila sa Diyos gikan sa mga sundalo sa Ehipto. So nakalusot sila sa dako kayong tubig. Now dito sa Refidim, ang ilang paghinahalo nun, tubig gihapon pero para lang sa ilang kauhaw. Nagbagutbot na sila. Now dito sa Numbers 20, gidala na sila dito sa Kadis Barnea, ang ilang problema na po tubig, nag-iuhaw sila. Nagbagulbol na po sila. Wala sila makakaton sa mga experience sa ilang mga katigulangan. So, diri, nagtibatok na po sila kang Moses o kang Aaron. Verse 3. O nagpakiglalis ang katawan kang Moises o ningsulti sa pag-ingon, agad paunta nga nangamatay kami sa pagkamatay sa among mga igsoon sa tubangan ni Jehova. O ngano nga gipaanhin ninyo ang katilingban ni Jehova niini nga kamingawan aron nangamatay kami dinhi o ang among mga mananap. Verse 5. O ngano nga patungas mo kami gikan sa Ehipto aron sa pagdala kanamo nining dautan nga dapit. Kini dili mao ang dapit alang sa uma. Kung sa mga higera, kung sa mga palas, kung sa mga granada, wala gani bisan tubig nga sa pag-inom. So complain yun sila, no? And then verse 6. Og si Moises og si Aaron
gikan sa tubangan sa katilingban miadto sa pultahan sa balong-balong nga pagatigumanan ug minghapa sila ug ang himaya ni Jehova nagpadayag kanila. Kini mo kung balong-balong mo ning dapit nga diin dinha ang presensya sa Dios. Verse 7. Ug nagsulti si Jehova kang Moises nga nagaingon, gamita ang sungkod ug tiguma ang katilingban. Ikaw ug si Aaron nga imong igsuon nga lalaki ug magsulti kamo sa bato sa tubangan sa ilang mga mata. Aron kini magahatag sa iyang tubig ug magakuha ikaw alang kanila og tubig gikan sa bato ug paimnon mo ang katilingban ug ang ilang mga kahayupan. Mao kana ang instruksyon ni Jehova ngadto kang Moses. Now, take note diri sa verse 7 of verse 8 na gisulti ang Ginoo sa kang Moises diri. Ang gisulti sa Ginoo kang Moises sa verse 7 of verse 8 lahi sa gisulti niya nato sa Exodus 17. Now, siguro mangutana ka mo nganong lahi man? Now, kinahanglan careful mo sa Word of God. Kaya kung dili ta careful sa Word of God, isa din na to kaligas sa Word of God. Palpak mo ta. Ang gisulti sa Diyos dito sa Exodus 17, tusuka ang bato. O si Moses wa mong kamali. Gitusok yun niya bato. O kung sa gisulti sa Ginoo, o kung sa Word of God, gisunod ni Moses. O sa dahil gisunod niya, migawas ang tubig. O nakainom silang tanan. Pag-abot din sa Numbers 20, tanawan ninyo, paminawan ninyo pag-ayo kung sa Word of God. Especially, there is a verse 8. Sa verse 8, yung siya gamita ang sungkod o tiguma ang katilingban, ikaw si Aaron, ngayon igsoon nga lalaki. O magsulti kamo sa bato sa tubangan sa ilang mga mata, aron kini magahatag sa iyang tubig. Now, nganong lahi ang instruction sa Diyos? There is Numbers 20. Nganong dito sa Exodus 17, mingon siya itugsok ang sungkod. Nganong dinhi, mingon siya nga isulti sa bato. Speak to the rock. Dinhi mo makita nga ang Diyos nasa katuyuan. Musunod ba ka sa akong pulong o dili ba? Maminaw ba ka sa akong pulong? Ang akong pulong importante kayo. Mataggawas sa akong baba, bantay gina ninyo. O kung sa may pulong sa Diyos, sunda gina siya. Bisang pag sumpak pa na sa nature, sunda ang akong pulong. Pero tanawag kung sinita po din, isunod pong Moses din sa Numbers 20. Nalipat si Moses. Ngayon nalipat man si Moses, nagiging emotional siya. Nasiya'y kasuko. Ang tao na ignay kasuko, di na kay balong musunod sa pulong sa Diyos. Ibis, ginan siya, speak to the rock, ang iyang gibuhat, he strike the rock. Gibunalan niya yung kaduha ang bato. Iunanan ka-importante ang pulong sa Diyos. O ka-remember ko kang aliha ganina sa dahil gitundo niya ang gospel. Yes. Ang pag-present sa gospel, just simply follow the word. Just follow the word of God. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Tuoy si Ginoong Jesus.
Tuuhi ang gibuhat ni Jesus Christ sa cross. Huwag maluwas ka rin kung imong panimalay. Ayaw nang dugangi, ay nang usba ang pulong sa Diyos. Pero kung usbo ni mo ang pulong sa Diyos, magka-problema ka yun. Kaya ang pulong sa Diyos, mo na siya pinaka-higpit, pinaka-perfect, o pinaka-dabis para ka nato. Wala kita'y katungod ng musab sa pulong sa Diyos. Maumang ganina nga, diversion sa pulong sa Diyos is their distortion to the truth. No? Distortion to the truth. Now, padayon kita, 9. O gikuha ni Moses ang sungkod gikan sa tubangan ni Jehova, sumala sa iyang isugo kaniya. Gitigom ni Moises o ni Aaron ang katilingban sa tubangan sa bato. O siya mingon kanila, patalingom karon kamo. Siya, mga malalison. So, na ang emosyon ni Moses. Bantayan lang din ang emosyon, no? Makapaagay ba kami o mga tubig alang kaninyo gikan ining batuha? Yan ang question sila, no? So, kay balo siya nga magawas ng tubig ini. Kaya Diyos nagsugo na ko. And then verse 11, o gibakyaw ni Moises ang iyang kamot o gibunalan ang bato. Nagsunod siya pulong sa Diyos, wala. Unsay pulong sa Diyos? Sultii ang bato. Muna nga kita dapat careful ta sa pulong sa Diyos. Kung unsay gisulti sa pulong sa Diyos, mo dapat natong sundon. So ang gibuhat ni Moses, wala niya gituman ang pulong sa Diyos. Yang gibunalan ang bato sa makaduha. Og miagay ang daghanang mga tubig og miinom ang katilingban og ang ilang kahayupan. Now sa inyong una-una, ngano ka nga migawas gihapon ang tubig? Nga wa mo ta mosunod si Moses. Misumpak mo ta si Moses. Unsa may nasa inyong una-una? Di na mo kinahanglan mo answer ano. O sa kwan pa, rhetorical question na siya. No need nga tubago ninyo. Nganong niagas ang tubig? Grasya sa Diyos. Grabe ang grasya sa Diyos. Bisan pa di sa iyang pagpagkasala o sa pagkamakasasala sa mga tao, ang grasya sa Diyos dili mapugnan. Painom gihapon sila sa tubig. Mo bitaw lang kita bisag makasala ta matagkaron og unya makakaon gihapon ta. Mo bitaw na nga bisan pag-unsay hitabo sa kalibutan naa gihapon ang grasya niya. Mo nang dili niyo ka dapat magkabalaka sa imong panginahanglanon. Ang grasya sa Dios magtubod gyud. Wala siya nagadetermine kung kinsa ikaw. Wala siya nagadetermine sa imuhang spiritual condition, kundi nagadepende siya sa iyahang pagkamaayo. Ang pagkamaayo sa Diyos, mo'y nag-reflect nga di nakainom gihapon sa tubig. Di ba? Gihatagan gihapon sila sa ilang panginahanglanon. Ana kadato ang grasya sa Diyos. Wa siya nagatanaw bisag dili ta ngayon sa gihapon iyang gihatag ngani kanato. Agas gihapon ng tubig. Pero naay consequence. Unsay consequence nila? Verse 12. Og si Jehova mingon kay Moises ug kang Aaron, tumod kay wala kamo tumuo kanako. Nganong wala daw sa mo tuo kanako? Ang pulong niya wala gisunod. Aron sa pagbalaan kanako sa mga mata sa mga anak sa Israel.
dapat gisunod unta ni Moses, no? Kay ihatong pulong sa pagbalaan sa Diyos sa mga mata sa anak sa Israel. Tungod niya na dili ninyo igasunod kini ng mga katilingban sa yuta nga akong gihatag kanila. So wa sila kasunod sa land of promise. Now, unsay buti pasabot dinhi kanato? Unsa may atong land of promise? Napapatay pagitaon ng yuta. Sa tuwa karon dili na yuta ang atong gikinahanglan. Ang land of promise sa ilahang panahon sa tuwa karon kapahulayan sa imong kalay. Dili ka makapahulay sa imong kalag kung dili nimo sundon ang pulong sa Dios. Wala kay kalinaw, wala kay kalipay, wala kay katagbawan sa imong kinabuhi kung dili nimo sundon ang pulong sa Dios. Sumunang matingala ikaw nga, hassle niya akong kinabuhi, ganong trouble magkay ko, ganong hago magkay ko, ganong samok magkay ng akong kinabuhi. Dili nimo maangkon ang kapahulayan sa imong kalag. Hangtod nga ikaw, dili mo tamod, dili mo respeto, dili mo sunod sa pulong sa Diyos. Dahil kita. So, after 40 years wandering, after the generation of the Exodus had died, a new generation of the children of Israel came back to the same place where their fathers had been tested with no water. Would they remember the Meribah? Wala gyapon. Wa sila man-learn. Then the sons of Israel, the whole congregation came to wilderness of Sin in the first month. And the people stayed at Kadesh. Then dito namatay si Miriam. And then wala gyapon sila nagkaton. So ito na nagibasa sa Bisaya. So di na lang nato nabasahon sa in English ha. Wala kay in English ang kasulat na din na. O tungod niya na wala sila nakasunod sa gisahan sa Diyos ngadto kanila nga kapahulayan na mo ang land of promise. Ang dapit nga diin puno sa gitawag nato og milk and honey. Milk and honey sa unang panahon grabe ka precious na siya nga commodity. No? Sa tuwa karon ang mga precious na itong commodity mo naman rice, mga sudan, mo naman natuwa no. Pero sa ilang panahon, milk and honey. No? Perting ni daw talianan. Kompleto og nutrients. So, tungod sa ilahang pagkadili, pagsunod sa pulong sa Diyos, sa ilang pagpagutbot, o bisan man kang Moses usab na wala musunod sa pulong sa Diyos, tungod sa iyang pagka-emosyonal, sa iyang kasuko, nga nagsigig bagutbot ang mga katawhan, wala sila magkasunod sa land of promise. Kita, sa matag gudlo sa itong kinabuhi, dili din na magkasunod sa faith-rest life. Dili din ka makapahulay. Sa usalan ni mo kagudlo na may kasuko ka, wala kay kapahulayan. Sa diha nga nagkahadlo ka, wala kay kapahulayan. Di mo ka makapahulayan ang nahadlo ka. Ay, pag ginabuhi sa kahadlok. Ay, pag ginabuhi sa kahadlok, kaya ang kahadlok, walay gahom. Na ang gahom sa pagtuo, pagsalig sa Diyos. Mabita na ng Isaiah 40. Importante ng Isaiah 40 verse 12. Kung sa ingon sa verse 12, kinsay nakatakos sa mga tubig sa palad sa iyang kamot, og nakasukod sa langit pinagi sa dangaw, og nasayod sa abog sa yuta pinagi sa taksanan, og nakatimbang sa mga bukid sa mga timbangan,
o kang mga bungtod sa usa ka timbangan. Usa ni kapangutana, no? Rhetorical question nga walay tubag. Now, kinsa daw kaninyo din ang makatakos sa tubig, pinagi sa palad lang sa iyang gamot. Ang tanang tubig sa kalibutan, butang lang sa imong pag, mabutang ba rin? Wala. Ang tubag, wala. O nakasukod sa langit, pinagi sa imong dangaw. Nakibulog ka kung sa kadako ang kalangitan, kining imong nakita, limitado ra kay siya. Ang usa ka galaxy is composed of many millions o pila ka millions nga stars. Kunya, how many galaxies ang sa likod pa sa nini nga galaxy? Kung mo isulti ka sa universe, pila ka galaxies na siya. Ngadilin, kung imong pag-ihapon, dili mo maihap. Pero para sa Ginoo, naihap niya ng tanan nga mabituon sa universo o gihatagan niya ng tagsa-tagsa ka mga ngalan. Now, unsay buti pasabot din sa Isaiah 40:12. Ang atong Dios nga atong gituohan, dili lang siya omnipotent, kundi omniscient po siya. Powerful siya. Inyo bang nakita ning atuang kalibutan karon? Nagluto mo lang ni. Nagluto rin sa hangin. Naba ni haligi? Ang atong kalibutan nabay haligi nga gitukod niya na nga parang dili mo unsa? Wala. Ang kalibutan, ipaikot ni sa Diyos, pinagi lang sa iyang kumingking. Wala. Gani. Nangusog ang Ginoo sa pagkontrol niya sa atong kalibutan. Pagpangutanan niya diri sa Isaiah 40, kinsa man ninyo'y nakatimbang sa bukid. Naba? Ito bagwa. Kinsa pa'y pinakakusgan sa kalibutan? Ni Samson? Nakatimbang ba siya sa kalibutan? Wala. Ang tubag wala. Kinsa may nakaihap ninyo sa mga abog? Sa yuta? Kaihap mo? Wala. O nagkatakos daw sa mga bukid. Buti pasabot, ang Diyos nga itong gituhan, ang Diyos nga itong gialagaran, gamhanan siya. O wala yung kay dapat kahadlukan sa imong kinabuhi. Tungod kay kung ikaw nagasunod lamang sa kabubuton sa Diyos, makapahulay ka yun. Now, dito karon sa the New Testament application of Meribah sa atong panahon. Sa Hebrews 3:7-15, direta naog ta sa Hebrews 3:7-15. Diri sa Hebrews 3 nagaingon, busa ingon sa gisulti sa Espiritu Santo, karong adlaw ining kadungog ninyo sa iyang tingog, ayaw ninyo pagkahiya ang inyong mga kasing-kasing. Ingon niadtong pagpangasupil nila batok kanako sa adlaw sa pagpanulay dito sa kamingawan. So, diri na ta sa tong panahon, no? Kung nasabtan daw nimo dapat ang pulong sa Dios karon, ayaw na pagkahiya ang imuhang kasing-kasing. Kung dili mo ka magtotoo, dapat
Mutuo na ka, kang Kristo ng imong Ginoo manluluwas. Kung magtutuo man ka, i-apply na ang pulong sa Diyos sa imong kinabuhi. Ayaw na magpagahi-gahi para makapahulay ka. Verse 9, di ang inyong mga ginikanan misulay ka nako o nakita nila ang akong mga buhat sulod sa kapatan katuig. Yes. Ang mga ginikanan daw nila, nakita nila ang buhat sa Diyos. Ang sa may buhat sa Diyos? Giluwas mo, gikan sa mga sundalo ni Paraon, gikan sa Red Sea, nakatabok mo sa Red Sea, and then sa nakatabok mo sa Red Sea, gipakaon mo kada adlaw, buntag o gabi, na irasyon ninyo, sa diyang nagbiyahe mo, na mo'y pillar of cloud during the day, na pillar of fire during the night. So, buti mo sabot, will provided mo, will protected mo. Muling gibuhat nako sa inyong mga ginikanan. Kunya, padayon, yung sa direk, verse 10, busan nasuko ako batok niya itong kaliwatana. Kinsa daw, kinsa itong kaliwatana? Katong inyong mga ginikanan. Now, just remember nga, Diyos walay kasuko, ha? Gitawag ni sa anthropopathism. Anthropopathism, gidescribe niya ang iyang kaugalingon sama sa tao. Pero dili siya tao. Busa, nasuko ako batok niyatong kaliwatana o mingon ako, kanunay giyod silang manghisalaag sa ilang mga kasing-kasing. Wala sila mahibalo sa akong mga dalan. Now, unsa may buti pasabot nga manghisalaag sa ilang kasing-kasing? Buti pasabot nga, kanunay gud sila nga magkinabuhi nga walay kapahulayan. Mga bagut-butan din sila. Mga bagut-butan. Bagul-bulan. Complain. Sumala sa akong gipanumpa tungod sa akong kapungot, dili gayud sila makasunod sa akong kapahulayan. Kung sa iyang isulti, wa gyud nako sila gipasulod sa kapahulayan. Wa sila nakasulod sa land of promise. Nga saad sa Dios nito kanila. Ug hangtod biya karon, tanawa walay kapahulayan ang nasod sa Israel. Nakita mo siguro niyo ang nitabo karon. Dili man lang kayang Iran lang ang nagubak ng mga nasod. Pagkanindot niya ng mga nasod, magtanaw ka sa mga pictures, gapuha sa mga buildings, gikan diri sa Oman, kay murag Oman maging primero pag sulod ni mo diya sa Hormuz, kanang Oman, Yemen, padulong na sa Dubai, then Abu Dhabi, Qatar, Riyadh, padulong sa Kuwait, Iran, pagkagwapong mga nasod niya. Karon sa nahitabo karon. Magtanaw ka sa Iran, murag nahurot o kagusmo ka. Ang sa tawag na. Ang ilang mga buildings tanan murag nanghaplan. Israel, yes. Halos ang tanan ng mga building collapse. So muna nga sa gubat, wala kayo mo daw. Motong tama gitong gingon ni Ninoy Aquino. Di po ko kalimut itong time ni Ninoy Aquino nga magkaway-away sila ni Marcos. Amatod pa niya. In violence, there is no victors, but only victims. O tinuod yun. Sa gubat, wak may mudaog niya na. Puros tanan biktima. Ang mga Americans, pagyan po sila. Guba po nila mga base militar. Walay kadaugan din sa gubat. Pero ganun ang mga tao gusto gubat. Just remember, nga nata sa kalibutan nga giharihan ni Satanas. O si Satanas, nag-influensya sa mga dagkong mga leaders o tungod niya na ay mga gubat.
gi-influensyahan sa sobrang protection, sobrang kahakog, o sobrang self-interest, o busa pitin dako ang kadaot sa kalibutan. O karon wala kita kibalo unsay dangata nato dinhi, no? Kaya na ibang ubang mga nasod nga gusto kong apil-apil. Ang kalibutan, grabe yun. Ang old sinityo sa mga tao, grabe yun. Gustong muapil, mulaban, pikas mulaban, spikas, ang pikas mulaban, spikas. May ramagwa ng andam, puros mga armado o mga manglupad nga mga weapons. Moralay mulupad nga way pako. Ditsuray, istritag, tugpa sa inyong lapit. Now, ang Israel, hangtod karon wala sila kapahulayan. Makapahulay lang sila sa panahon sa milenyo. Bisan man ganun sa 7 years tribulation, di pa sila makapahulay. Napa sila sa 5th cycle of discipline. Hangtod mahuman ang 5 cycles of discipline sa ilaha, sa 7 years tribulation, mga na ng panahon na makapahulay na sila. O dinhan na may tabo sa paghari na ni Kristo Jesus. Alang ka na to, di ka makapahulay kung wala kay pagtuo sa pulong sa Diyos. Kung dili nimo pagatuuhan, dili nimo i-aplikan ang pulong sa Diyos sa imong kinabuhi, gubot permanente ang imong moto. Gubot permanente imong una-una. Dili plastada ang imong kinabuhi. Way kalipay, way kalinaw. Naalang yun sa pulong sa Diyos ang makabaton kita kapahulayan. Ang pangutana, na ba tayo pulong sa Diyos? Kaya kung wala mo tayo pulong sa Diyos, di man gani ka makapahulay na kay pulong sa Diyos kung di mo i-apply ang pulong sa Diyos. Unsa pa kung wala kay pulong sa Diyos? Mao ka na ang kadaadlaw nagatudlo kita sa pulong sa Diyos. Kung salamat na nagpipila ka mga widows, no? Namin din widows nga apel, pero mas daghan ang widows, no? Kada gabi, doon na kita i-Bible study. Sa sige na ko, ampo, kada gabi nga magtubo gid kita, dapat magatubo gid kita sa atong espirituhan ng pagtubo. Until such time na ni-come up sa akong panguna-una, ganun dili man ako imong kada gabi ang Bible study. Nga pwede man yun. Kung salamat nga naipipila nga nag-response. No? Bisa man sa online, no? Na mga nagsunod sa online. No? Salamat sa inyong mga kinabuhi. Nga gihatagan ninyo, taas nga priority ang pagtuon sa pulong sa Diyos. Bisan man diri sa Hebrews 3, 7-15. Kita nga mga magtutuo karon, dili ta makapahulay kung ang pulong sa Diyos dili priority number 1 sa tuwa. O kung nahimo namang priority number 1 ang pulong sa Diyos atong kinabuhi, dili mo ta makapahulay kung dili ta magkinabuhi ng espirituhan. Bisag na tayo pulong sa Diyos, ha? Kinahanglan magkinabuhi gyapon ka espirituhan. Magkinabuhi ka nga in fellowship with God. Para na ikaw makabaton sa kapahulayan. So kining Hebrews 3:7-15 gikutlo kini sa Salmo 95 versikulo 8. Nga naghisgot gyapon sa pulong complain, child or chul, no? Nga sa Numbers 20 verse 3. And then child sa Exodus 17 verse 2. Nga kung i-translate sa Hebrewanon nga pinulungan, gitawag siya Meriba. Kining Meriba, Hebrewanon ni siya nga pinulungan. No? Sa word nga sa pulong nga Hinebro. Now, sa Hebrews 3:7-11, nagayod din na ang palang espiritu nga nagapakigsulti ka nato karon kung malunggan nimo ang iyang tingog. Kung sa may iyang tingog karon, what is the voice of the Holy Spirit today? Malunggan ba nimo ang tingog sa palang espiritu karon?
Dili. Pero, pinaagi sa mga promises sa Word of God, mutagling diha sa imuhang kalag, nga mao din ang pulong sa Diyos. Kung ang pulong sa Diyos, nga imong nasabtan, nga nasa imuhang kalag, na yung mga promises, dapat dili nimo paggahigayon ang imuhang kalag. Will you hear His voice when He says, "Fear thou not, for I am with thee." So, maning-share ni Exong DC. "Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee, yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness." Will you hear His voice when He says, "Casting all your care upon Him, for He careth for you." 1 Peter 5:7. Ibo bang nadunggan kini? Saad ni sa Diyos. Pulong ni siya sa Diyos. Ang Diyos hinabi ka na ito, pinagi sa written word. Karon, Dili naman yung Diyos ang musulti sa inyo, karon din ha, nga mo casting all your care. No? Ihatag ang inyo ang mga kabalaka nato kaniya. Kay siya mag-atiman nga kaninyo. So kung nanunggan ninyo kini siyang pulungan karon, inyo bang gituuhan siya? Will you hear His voice when He says, "Cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved." Psalms 55:22. Will you hear His voice when He says, "Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding." Now, kini importante kini nga bersikulo. Proverbs 5:6. "Saligi ang Ginoo sa tibok mong kasing-kasing, o gayaw pagsalig sa imong kaugalingong pagpanabot." Now, usahin kita biya, ang atong kaugalingong pagpanabot, ang atong gisaligan. Ang atong ways, no? Ang atong pamagi, mo yung atong gisunod. Kung sa gusto na to, hindi na bang naghanan na itong gusto. Gusto na ko ni, gusto na ko na, gusto na ko to. Nga dili dito mo yung gusto sa Ginoo. Pero, ang atong gusto-gusto, ginatong masunod. Bisag nakita pala to, nga dili mayo, kaya atong gusto, hala, sige. Gusto ginatong masunod. Sumato ko niya, "Lean not unto thine own understanding." Ayaw pagsalit sa imong una-una. Kaya imong una-una, dili mo akong una-una. Your thoughts are not my thoughts. Your ways are not my ways. Lahi ang imong pamagi sa akong pamagi. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. So, sa tanan nimong mga dalanon, ila siya para makita nimo ang insaktong dalan. Magiyahan ka niya sa insaktong dalan. Dili kay nagbuhat kay imong dalan. Kay pertibiya ta naghanag dalan. Gamay lipat sa itong una-una, nagbuhat na taga itong kaugalingong una-una. Dili na divine viewpoint. Human viewpoint na ang ginasunod na to. Dili ta maka-experience kapahulayan niya na. Look at Hebrews 3:7. Unsay gingon niya? Fear thou not. Sa Hebrews 7-11, ang balang espiritu nagapag-istorya ka nato din, no? Ang pangutana, do we trust His promises? Saligan ba nato niya mga saad? Or no? Yes ta karon. No.
Gistak, pagkabot sa gawas, basig no na po. Do we trust His promises? Grabe ang tao. When are we going to learn to crack the faith barrier? Sa kapangutanan niya, no? Kanusa ka kita magkaton, nga din atong mabuak ang gitawag babag sa pagtuo. Mura ba kanang wall ba? Di mo makita ang likod. Kanusa ba mo mabuak ni nga wall na makita ni mo ang likod? Kanusa ba mo mabuak ang babag sa imong pagtuo nga diin makita nimo ang sa likod? Kaya ang pagtuo manggod mo ang pagsalig sa butang na wala nimo makita. To move into this place of the moment by moment race, sabat, into this place of faith race. Kapahulayan, no? Mabito ning ang problem solving number 3 is unsa ganin faith race life. Now, memorize pa ninyo ang 10 problem solving devices. Dapat memorize ninyo, no? Sama number 1. Rebound. Balik tayo ni. Number 2. Feeling of the Holy Spirit. You need the power of the Holy Spirit. Di ka magmadawagon sa imong Christian way of life without the power of the Holy Spirit. Number 3. Faith race drain. Ganun na ng faith race drain. Gusto ang Ginoo nga makapahulay ka. Gusto sa Ginoo nga relax mental attitude ka. Gusto sa Ginoo nga magmalinawon ka. No? Number 4. Grace orientation. Wow. Nindot kayo na. Padulong na taliha. Pagkauman sa faith race. No? Grace orientation. Dinha na ka manglibag, di na ka manghilabot, di na ka manghukom. Ganito na ang grace orientation. Nabuhin ka sa grasya sa Diyos. And then, number 5, doctrinal orientation. Number 6, personal sense of destiny. Number 7, personal love for God. Number 8, personal love for all mankind. Number 9, sharing the happiness of God. And then number 10, occupation with the Lord Jesus Christ. Nagpasabot ng gihigugman na gini mo ang Diyos. Kaya occupied na ka. No? Nindot kayo ng mga subject ka na. No? And then, imuha nang mag-connect sa gitawag na to, the 10 essence of God. Kaya kinahanglan mo nang i-connect. Kaya hibaluan mo ang problem-solving devices, connected na siya sa 10 essence of God. O nga sa liga ni mo ang Diyos. Kaya naman dili, itong mga rational, no? Maabot pa ba na to? Manong tayo no? Dali. So God gave His people promises. He demonstrated His faithfulness and then He put them in the place of testing and said, will you trust me? Or you will not. Now just remember, nga sadyang ibutang sila, ang mga Israelites dito sa Refidim, ang Diyos na ituyo sila. Kung sa'y katuyuan sa Diyos, gisulayan sila. Gisulayan sila. Huwag sila kapasal. And then 40 years later, ang katong next generation, gibutang na po sa Cadiz Barnea. Huwag yapon sila kapasal. Now, sa tuwa karon sa mga itong testing. Ang gubat, testing ng gubat ba? Kung nagkahadlo ka, di ka kapahulay. Basi magsikag una-una ka, basi mutugpan na niya sa kuwang na to. No? So you need to trust the Lord. No? Walay makakuha sa atong kinabuhi. No? So will you trust me or you will not? And they did not trust. They fell to race. No? Na sila, nangabagsak yung sila. Og mo ka nang ang Diyos nagkapag-istorya ka nato karon, are we going to fall into the pattern of failure or are we going to trust God in His promises? Sa atong panahon karon, kung nangabagsak man ang mga Israelites sa unang panahon,
Musunod ba kanila? Mga walay pagtuo, mga walay pagsalig. O mukling mata sa saad sa Diyos. We trusted God for the big things, salvation, when we trust Him for our daily needs right now. Musalig bata nga, sa kaluwasan mga ni, giantusan niya sa cross. Sa ato pang panginahanglanon o sa atong protection. Yes, ihatag niya nga di ka na to. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Hebrews 13:8. Meaning, walay pagkausap ang atong Diyos. Kung ang Diyos maayo kaniadto, maayo gihapon siya karon, o bisan pa sa umalabot, maayo din siya. Dili siya pwede nga musupak o dili mutuman sa iyang mga saad. Kung ang Diyos nagsaad man nimo nga proteksyonan kaniya, kung ang Diyos nagsaad sa imo nga suplayan kaniya sa tanan mong panginahanglanon, saligi siya. Kay matinumanon siya sa iyang mga saad. His faithfulness never changes from generation to generation. Bisan man sa pila ka henerasyon niya na, ang pagkamatinumanon sa Diyos, wala gyoy pagkausap. Kung saan na ba itong oras niya? Nasaligtan ko. Gamay? Okay. Okay, ako na lang i-take up ng kadyot, no? So the three steps of the faith dream. Number 1 is faith mechanics. Faith plus promises equals stability of our soul. Meaning, ang promises sa Ginoo imuhang tuuhan. Dugagan mo sa imong pagtuo, makapahulay ka. Number 2, use the promise in a doctrinal rationale. So, din na, muna yung doctrinal rationale. Kung sa may mga doctrinal rationale, halimbawa, ang Diyos way pagkausap, Hebrews 13:8. Kung maayo siya kaniadto, maayo siya karon, maayo siya sa malabot, dili ba siya maayo sa imong kinabuhi sa tanang panahon? Maayo siya sa atong kinabuhi sa tanang panahon. Kung ang Diyos gamhanan man, kaniadto pa karon sa malabot, dili ba siya gamhanan nga mo-provide sa inyong panginahanglanon? Naiuban sa tuwa din nga mga nagkinahanglan ng dabang, tanawan niyo ang inyong kinabuhi. Di ba? Dili lang dili man niingon nga utang na loob, no? Kaya wala man tayo utang na loob, no? Pero naimabot sa inyo, ha? Musay kasi na-experience na ko na sa una. Sa diyang lisod kay mi, pero naimiabot sa mga nga, wag ginang gidahom. Wag mi nagdahom ng bisita. Pero sa inyo, ha, abot sa inyo ang bugas. No? Now, kana opportunity ko na so sa katao ng ipanalinginan. Kung ganong gigamit sila sa Ginoo, tungod ka nakita nila ang grasya sa Diyos. Kung ang grasya sa Diyos, may overflow sa ilang kinabuhi, kamo ang napanalinginan. Iyahan na sa Diyos. Trabaho na sa Diyos. Nga mugamit siya mga tao, nga mag-provide mo sa inyo ang panginahanglanon. Gihimo na silang instrumento, grace pipe, ato sila padulong sa inyo. So, ang doctrinal rationale atong makita din ang Diyos, kung atong naon, dili gid siya mupalpak sa iyang mga saad. Dili gid siya mupalpak sa atong mga saad. Daghana, ang doctrinal rationale mo ng 10 essence of God. And then, mo-reach ka sa doctrinal conclusion sa Romans 8:31, if God is for us, who can be against us? Muna yung conclusion. Nga kung nagkinabuhi na na kag matarong, kinsa may magabatok nimo nga ang Diyos dapat manimo. Then faith functions.
Perception. Sa perception, mo na yung function na to, tuon kita sa pulong sa Diyos. Gitawag ni siya, ugap, grace apparatus for perception. Nga mo, di masabot, ang malang espiritu mo, tudlo ni mo sa pulong sa Diyos, wa nagdepindig taas ka IQ o gabay ka IQ, ay imuha lang positive volition. Sa diyang positibo kang mamuton sa pulong sa Diyos, makasabot kay yun. Ngunit perception, application, perception, metabolization, and application of Bible doctrine. Ang pulong sa Diyos, musulod din sa imong right law of the mentality. Mahimo nimong kalamiton sa lawan-lawan mong pagkinabuhi. Perception, plaintive. Anong gitawag siya? Plaintive. Kung nakay mga paghinahanglanon, isangat sa Ginoo. Itugyan mo sa Ginoo. Kay ang langit, ang korte sa langit, ang hustisya sa langit, fair. Patas gid siya. Kung mangayo ka sa iya, hatagan din kanya sa imong paghinahanglanon. Faith execution. Humility. Kinahanglan ng humility. Kung wala humility ang usa ka tawo, dili gyud siya makakaton sa pulong sa Dios. Kung wala humility ang usa ka tawo na magkinabuhi siya sa pagka-legalistic, arrogance, then professionalism. Unsa man yung professionalism? Sa iyang pag-apply sa pulong sa Dios, ma-apply niya ang pulong sa Dios nga insakto ba, no? Halimbawa, ang iyang approach sa katao, professional, dili magkapasakit, ang iyang linihukan, dili sa lawayon, no? Kanang dito ang kinabuhi, refine nga tao. Ang pag-apply sa pulong sa Diyos, nindot sa kinabuhi, and then nasa integrity. Integrity meaning nagkinabuhi siya diha sa kinaiya sa Diyos. Nagkinabuhi siya na may integridad. Kasaligan ang iyang kinaiya. Kay sa Christian's integrity manggod, mapattern siya sa Christ nga integrity. So kung sundo nimo katong gitundo ni Aliha ka ganina, no? Nagis ko tumituon sa Christian's integrity. Ang pattern na to sa atong kinabuhi mo sa Kristo Jesus. Mo nang alista, klaro ang atong pagkinabuhi, dili ingon nga naman mga panahon kung ba nga, bisag ka ng gamay lang ang mga area na pwede tang dili honest, no? Bisag sa gamay lang ang mga istorya, usay dili ka honest. Usay ka ng wala na itong ibarugan ang pulong sa Diyos o kung sa ang pulong sa Diyos sa itong adawag lang mabagkinabuhi. So, ang integrity nga giskutan din nga mubarog yung ka kung sa pulong sa Diyos. Di ka magkinabuhi sa bakak, di ka magkinabuhi sa hambog, di ka magkinabuhi sa kasugo. Dapat may integrity ka. Dapat ang imong kinabuhi, nagkinabuhi diya sa butang na diin nahimutan sa Diyos. Sunod sa kabubuton sa Diyos. So, kining sa Diyos the promise in a doctrinal rationale sa sunod nga linggo na po nato pagkatunan, itagsa-tagsa na po nato ni siya. Wala naman tayo panahon. So, dinilang sa tama natong pagtuon karon ay just to hope nga doon na kami nagkatunan sa pulong sa Diyos. Okay, just to hope nga magpadayon ka mo sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Ang gitudlo sa tuwang sa discol kaganina, no? Ang pagtuon sa pulong sa Diyos, dili na para sa Diyos. Para na sa imo. Para nga mag-grow ka spiritually. So, dapat i-priority din nato ang pagtuon sa pulong sa Diyos. Hantod nga mapuno o pulong sa Diyos, hantod nga mapuno o pulong sa Diyos ang atong kalag,
dinha ka makaingon nga tinuod ay ang pulong sa Dios sa imong kinabuhi. Kanang napuno na ba ang pulong sa Dios? Nga magbangga-bangga na gani ang doktrina sa imong kalag, matingala na ka, dili ka tutlo ka spikas, para karon dito na nato ang 10 problem solving device, bangga sa 10 essence, bangga sa 7 imputations, bangga sa uban pang mga doktrina sa edification complex of the soul. Tanan din na, nagbangga-bangga na sila. Kung daghan na kayo doktrina sa imong kalag, manggawas na gina siya anytime na mga circumstances na wala din daw. Labi na nga, doon na akong gubat nga nagkapaghitabo karon. So, hindi na ito makita o kung saan na ito pag-apply ang pulong sa Diyos. In-increase ang gasolina. Hindi na nagpag-gasolina. Uy, kuha naman ang gasolina. 69.80 naman. Yeah, 52 ratos pilabay, no? Yeah, pag mo krudo pa yung hang sakyanan, wala na. Hapit na 90. May sakyanan, pastor. Ganun yung motor. Dito kasi mong palitunon. Pasig nung kamura na, pastor, kay kami po, man may sakyanan. Sige, may sakyanan. Ato niya, guys, ano? Diba, ang kape dito nga tag-utso, karon tag-10 na. Ang asukar dito nga tagpila ang kilo sa una. Patungan na rin. Ang mantika daw, ano din na. Ang bugas nga tag 50 mo, sa 60 na na. Karon, ang pamunta na, bagulbul ba ta? Bagulbul ta, kaya na hinihitabo. Ayaw pagbagulbul. Kini siya ang mga pagsulay. Kagmayar kayo niya siya ang mga pagsulay sa atong kinabuhi. Sigurado ko, kakaon gihapon tayo sa pinubre lang. Ang atong Diyos maluloyon, ang atong Diyos gamhanan, ang atong Diyos matinumanon sa iyang saan. Kung dili gid siya pwedeng mupakyas sa iyang mga saan. Ay nagkahandog. Bisag kung sinita po sa kalibutan. Bisag maglinog, magbagyo, maggubat ang kalibutan, ay rin pagkinabuhi sa kandog. Saling lang kita sa itong gamhanan ng Diyos. Kaya sumagampo ta, at mga yan danan sa pagtindog. Amahan na mo nga Diyos, salamat Gud sa imong pagka-Diyos sa among mga kinabuhi. Nga diin, dili kami dapat malisang, bisan mag-unsay mahitabo sa kalibutan. O bisan magganit kuhaw ng among kinabuhi, Father God, dili kami dapat mag-question. Dili kami dapat bagot-bot, magkasuko. Tungod kay ikaw may magbubuot sa among mga kinabuhi. Father God, salamat Gud sa imong grasya, sa imong gugma, sa imong kaayo, sa imong pulong, ang kanunay nga nagalikon, nagapaligdong, nagahatag og stability sa among kalag, naghatag og katagbawan, naghatag og kalipay, tinuod nga kalipay, matag karon og kunya, Father God. Samtang nagahulat kami sa imong pagbalik. Salamat sa imong pagpatagamtam sa tagsatagsan nimo ka mga kanakan. Ang benepisyo sa usa ka magtutuo nga nagapahulay nga kanimo. Adunay pagtuo, pagsalig nga kanimo. Nagkinabuhi nga in fellowship nga kanimo. Salamat Father God sa imong pagpatagamtam sa matag usa ka namo. Salamat sa imong grasya, sa kadato sa imong grasya. Ginawali na kwanta ng pagpasalamat nga kanimo. Pinagi lamang sa pangalan ng Kristo Jesus, atong Diyos at atong manluluwas. Amen.